Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome po ulit sa ating panibagong update tungkol kina Kim and Paolo Abilino. Sa bawat update natin, tatalakayin natin ang mga pinag-uusapan sa mundo ng social media tungkol kina Kim and Paolo Abilino. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa ating channel nako, i-click nyo na po yan and isama nyo na din ang bell button. So ayan, welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Abilino. Pero bago ang lahat, nais ko munang basahin ang mga napili nating komento patungkol po sa naging previous update natin. Una komento mula po kay Wena Galyosa. Sabi niya, yes, it's so true. When you help quietly, it's more meaningful, and not asking something in return is best. That's why we love Kim Pao for their kindness, generosity, and caring to others. We just need to wait for anything they want to share to us and pray for their successful projects. So yes po, no, Ginang Wena Galiosa, no? Si Kim and Paolo, quiet po yan na tumutulong dito po sa mga kaibigan nila, sa mga taong nangangailangan. So magugulat na lang tayo mga kakimpaw na may natulungan pala sila. Mula yan mismo sa natulungan nila, 'di ba? Hindi sila katulad ng iba na yung pagtulong binibidyohan, pinipicturan, 'di ba? And pinagkakalat. Si Kim and Paolo, never, hindi po ganyan. Dahil tahimik silang tumutulong. So mas sincere yung pagtulong nila mga kakimpaw. Hindi po per clout, no? Talagang super kind ni Kim and Paolo Abilino. Very generous, caring, 'di ba? Napagbigay sila and lagi po silang nag-share sa mga taong nakapalibot sa kanila. And speaking of generosity mga kakimpaw, nakalimutan ko pong ilagay sa topic natin ang tungkol dito sa panlilibreng ginawa ni Kim and Paolo Abilino sa hotel or sa isang kondo na tinuluyan po nila dyan sa Cebu mga kakimpaw. Ito po yung mga pagkain na talaga naman pong binayaran ni Kim and Paolo para po sa mga staff at sa team ng Alibay. Ang dami. Talagang binusog nila yung mga staff nila. Merong paletsyon dyan, kaya pala sabi salamat sa paletsyon at talaga namang binusog etong mga staff ng Alibay. So maraming salamat po sa komento, Ginang Wena Galyosa, God bless po. At ang pangalawang komento mula naman po kay Ginang Norma Dayag. Sabi niya, there's who cares? Kimi, don't be hesitant to have your feelings to be expressed by you. Kasi if ever Pa will not being serious to you, I doubt Paolo is much in love with you. So don't be doubtful to Pao, cause he has proven all his sincere desire to marry you and have a family of your own. Pao, pag pinakawalan mo pa si Kim, para ka na ring nawala ng ginto sa iyong buhay. Kimi, we understand your feelings, but we still believe that you and Pao will be at the end. I foresee that you will have a happy life together with your siblings. Just put God as the center of your life. Bless also their families together with their legit fans, bloggers, and senior of over the world. So maraming salamat sa palagyan pong pagkakomento, Ginang Norma Dayag. Tama po kayo dyan, no? Pag pinakawalan po ni Paolo Abilino si Kim Chiu, para siyang nawalan ng ginto sa kanyang buhay. Kasi si Kim, siya yung babaeng nasa kanya na lahat Grabe, wala akong masabi kay Kim Chiu kasi nasa kanya na lahat ng ugaling hinahanap ng isang lalaki. Maraming salamat sa komento, Ginang Norma Daya. God bless po at sana huwag kayong magsawang magkomento. So, simulan na natin ang talakayan at unahin natin ang tungkol doon sa kaguluhan sa ex na kung saan nagtatalo po ang Pao Fan at saka ang Kim Pan. So, ang payo ko lang, wala naman kayong dapat pagtalunan as long as si Kim and Paolo Abilino ay sinusuportahan ninyo. Hindi na kailangang maging toxic. Okay? So, sana matigil na yung awayan na yan
dito po sa X. Huwag na kayong magtalo-talo. Magmahalan at mag-unity na lamang tayo. Tatawanan lang tayo ng mga gustong ibagsak si Kim and Paolo. Focus tayo sa pagsuporta, okay? Samantalang pag-usapan naman natin mga kakimpaw ang tungkol nga dito sa nasagap nating news. Tungkol ito sa The Alibay. Sumukha pong minamadali na daw mga kakimpaw ang pag-air ng The Alibay. Pag hindi daw po July, August na daw ito. So, ang concern ko lang, August, di ba ghost month yun? Baka pwedeng September na lang. And meron nga pong nagtatanong na bakit parang minamadali daw itong pag-airing ng The Alibay. Ito daw ba ay kaugnay ng magandang impact ng mga project ni Kim and Paolo Abilino sa Netflix? So, huwag naman daw sanang madaliin, tapusin daw muna sana yung pagtitaping bago ito ipalabas. So, ang balitang yan mga kakimpaw ay nasagap natin sa programa po ni Ripo Maloy and Dondon Sarmino na pag hindi daw July, siguro daw ay August ito ipapalabas. Sabi nga po ni Carlos Miguel, grabe yung 15 minutes na lang natira sa airing ng show nila Ripo Maloy at Dondon Sarmino dahil sa tech issue na ihahabol pa din ng matinding chika. Does it mean ipapalabas ang The Alibay very soon? Wow, exciting yan. Sabi pa niya, possible kaya na within July or August na maipalabas ang The Alibay? Hindi ba parang masyadong madali? So, series lang naman yon mga kakimpaw. Kaya siguro ganon kabilis. And habang naka-air naman yan sa television ay nagtitaping naman sina Kim and Paolo Abilino. And syempre, titingnan nila yung audience impact, televiewers impact, kung gagawa pa ba sila or ititigil na nila ang naturang series. And ito nga po ang chika ni Out Inday Badiday. Sabi niya, kung paano kayo nabaliw sa linlang, makakaasa kayo na hindi nyo kakayanin ang The Alibay cardiac attack. Grabe naman yon mga kakimpaw. So, mas matindi pala ang The Alibay kumpara dito sa linlang na kung saan ay kinabaliwan din po natin dati. So, grabe ang aabuti natin dito sa The Alibay. Talagang cardiac daw mga kakimpaw. So, sinong excited na po? And alam nyo po yung airing date, wala pa naman, pero sabi August or July daw ipapalabas. Pero sabi ko nga, sana September na lang para hindi ghost month. Kasi 'di ba August, ghost month yan mga kakimpaw. Yan yung iniiwasan. 'Di ba? Yan yung iniiwasan ata natin. 'Di ba? Na magpakasal kasi ghost month. And syempre ng mga Chinese na bawal magnegosyo, maglabas ng pera by August. 'Di ba? So September na lang sana para mas maganda po ang pasok ng series ni Kim and Paolo Abilino. So anong say nyo mga kakimpaw? Agree ba kayo na August or September na lang or July na lang? Please comment down below.